bumati sa inyo ng isang revolusyonaryong pagbati, sapagkat hindi may kakatuwang katotohanan na ang revolusyon dito sa Pilipinas ay nagmula dito sa Cebu sa pamumuno ni Lapu-Lapu. Kanina sinasabi ni kasamang Yusek Ben Ranque, tinatanong tayo kung sino kamag-anak ni Lapu-Lapu dito. At maraming mga tumawa. Ako sa tingin ko, mga kasama, hindi natin dapat pagtawanan ang tanong ng ating kasama na si Ben, sapagkat ang kanyang mensahe ay upang itimo sa ating kaisipan at damdamin na si Lapu-Lapu ay isang revolusyonaryo na gusto niyang iligtas sa kamay ng pagsasamantala ng mga tayuhan, lalo-lalo na dito sa mga Kastila. Ano ang ibig sabihin ng kanila, mga kasama? Tinatanaw ko yung cross na yan, anong simbolo niyan? Ang simbolo niyan ay pangapi, pagsasamantala ng kriminal, na ginawa ng krimen ng mga kriminal na Kastila. Bakit ko nasabi yan? Nung dumating sila rito sa Cebu, sa Mactan, ano ang kanilang hinarap sa mga matatabang na taga Cebu? Isang cross sa kaliwa, isang tabak o itak sa kanan. Anong ibig sabihin yan? Kayong mga taga Cebu, kayong mga Pilipino, kapag hindi kayo gumalang at natakot sa krus na ito ang inyong kaaban. Yan ay katotohanan. Kaya hindi ko dapat pagtawanan at sino mang Pilipino, lalo mga taga Cebu. Hindi natin dapat pagtawanan yan, mga kasama. Dapat bigyan natin, linangin natin kung anong ibig sabihin ni kasamang Yusek Ben Ranque. Yan isang historical yan na hindi natin pwedeng kalimutan. Dahil milyon-milyon mga mamamayang Pilipino ang nagbuwis ng buhay for 333 years. Ang mga sinimulan ni Lapu-Lapu ay tinuloy ng isang manggagawa, dakilang manggagawa na si Andres Bonifacio. Nakapagkutsabahan ang mga tatawag na middle class doon sa mga Kastila at eventually binenta sa mga Amerikano noong 1898. Mga kasama, kanina kay kasamang Elmer Ugalbot, tinanong ko kung nasaan dito yung old munisipyo o city hall ng Cebu. Diyan lang pala sa Ricular niyan. At tinanong ko, nasaan dito yung simbahan na pinakamatagal na simbahan? May binanggit sa akin si kasamang Elmer na dito raw sa likod na yan, malapit dyan, ay merong isang bahan na tinayo noong 1700. Sinakop tayo ng mga Makastila noong March 16, 1521. Sino yung singer na yan? Sinong kumanta ng Yoyoy Villamin? Isang mensahe yan, mga kasama, na hindi natin kalimutan. At dinadakila ko si Yoyoy Villamin. Dahil bago siya namatay, lumikha siya ng kantang ganon na dapat tumimo sa damdamin at puso ng mga Pilipino, lalo-lalo ng mga taga-Cebu. Bakit malapit sa City Hall ang simbahan? Sa mahabang panahon ng pananakop ng Kastila, kinakailangan kontrolin nila ang mga Pilipino. Sino ang kumokontrol ng babayan noon? Ang mga praile. Sila ang merong gobernador. Sila ang may kapangyarihan dyan sa mga political establishments na yan. Sila ay mga pare. At nandito sila dyan sa simbahan na yan. Bakit malapit ang munisipyo at ang simbahan? Sapagkat
yung mga praile na nandulo sa simbahan, dapat kontrolin nila ang mga politiko na may hawak dyan sa kapangyarihan pang politika. Yan ang katotohanan. At hanggang ngayon, dala-dala natin ang masama na pangitain na ipinamulat sa atin ng mga Kastila, lalo na ang mga Katoliko. Ako po ay isang Katoliko, sagradong Katoliko, pero hindi ko gusto at sa tumimo sa aking kaisipan, nung ako ay namulat bilang isang aktivista, nawala na ako ng tiwala hanggang ngayon sa Catholic Church. Mga kasama, ako po ang national spokesman ng Kirusang Mayo 1. Ako po for 14 years sa poll noong 1980 na tinayo ang Kirusang Mayo 1, ako po na ang naging spokesman yan hanggat umalis ako noong 1994. Subalit, napaka-frustrated po ako. Bakit ganon? Sapagkat niluklok natin sa kapangyarihan si Cory Aquino sa paniniwala na merong tunay na pagbabago. Pero anong nangyari? Mga kasama, niloko tayo ang pagbubudol, hindi lamang sa panahon ni Tony Marcos ni Junior, kung hindi sa pulpa nung mga nakaraang panahon. Pero ang pinakamatindi, bumalik tayo in 1986. Binudol tayo ni Cory Aquino. Binudol tayo ng mga dilawan, kung saan ang mga manggagawa ang siyang nagporsigido na ipaglaban at ibagsak ang rehimen ni Marcos. Pero for 38 years, ano ang nangyari sa atin? Noon, panahon ni Cory Aquino, anong kanyang pinalalandakan? Nagmamahal, naghihirap ang mga mamamayan. Yung naging noon 6 pesos na galonggong, naging 12 pesos. Nagrevolusyon na tayo. Nandiyan dyan yung EDSA, at tinatawag na EDSA Revolution. Mga kasama, bilang katapusan, hindi ang mga politiko ang dapat mga siwa ng pagbabago. Ang manggagawa na siyang lumilika ng yaman ng ating bansa, yan ang dapat makinabang ng ating pinaghihirapan. Hindi matatayo. Yung tulay na yan, kung walang manggagawa, hindi magkakaroon ni iirog ang ating ekonomiya kung hindi sa mga manggagawa. Samantalang yung mga oligarko at mga mayayaman, nandoon lang sila sa kanilang opisina, pakuya-kuyakoy, naghihintay lamang ng tubo na ginawa ng mga manggagawa. Pero hindi sila ang nakikinabang yan. So sa pilang utang, mga kasama, 15 trillion na raw ang ating utang. Ngayon, paano natin, sino nagbabayad niyan? Ang mga oligarko ba? Hindi. Ang mga mamamayan, lalo ng mga manggagawa, kasama ang mga pulubi. Ang mga pulubi ay nagbabayad ng taxes. Bakit? Sila ay kumakain din at bumibili rin ng mga produkto na merong taxes. Yung taxes na yan ang bumubuhay sa mga oligarko, kung saan itong mga oligarkong ito, kontrolado nila ang kapangyarihan ng politika. From the president down to the barangay kagawad, sa kanila naglilingkod ang gobyerno. Kaya mga kasama, tatapusin ko na ito, ang aking panalita, hindi eleksyon, kung hindi revolusyon ang dapat na gawin natin dito. Mabuhay ang revolusyonaryong Sara Duterte for a revolutionary government. Maraming salamat po.